Yan. Sa Happy Lord's Day po muli sa bawat sa atin. And sa araw na ito ay bagamat alam natin na ang aking laging inihahanda sermon ay tuwing Vesper, ay ating tatalakayin ngayon sa araw ng ating Lord's Day. Today is Lord's Day 17, tama? 17. So, ang sermon delivery nating pag-aaralan ngayon ay mula sa sermon or sa expository of Belgic Confession of Faith ni Kim Riedelberger na po. So ito kinuha ko po doon sa kanyang sermon expository sermon ng Belgic Confession. At sa araw ito ay tatalakayin po natin ang Article 12 ng Belgic Confession na may pamagat na the creation of all things, especially of the angels. Pero hinati po natin ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang paglikha ng Diyos sa mga visible and invisible things. At ang pangalawa po ay yung mga angels. So bigyan po natin ng emphasis din kung paano nilikha ng Diyos yung mga angels. Kaya hindi po natin sa tatalakay ngayon, kundi sa mga susunod na linggo pa. So, beloved congregation of our Lord Jesus Christ, in a world filled with wonder, complexity, and beauty, it is natural to ask, where did all these things come from? Behind every leaf, every star, every creature, and every molecule is a staggering testimony to what power, order, and design. But even more staggering is the claim that all of it, everything we can see, hear, touch, and experience came from nothing. Not from pre-existing material, but from the sovereign creative word of God. So, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay tungkol sa creation. So later, nung Article 8 to 11, pinag-aralan po natin yung tungkol sa Trinity, and nabanggit din sa ating pinag-aralan that yung Triune God is involved with His creation. So hindi lang po yung Father yung involved sa creation, kundi maging ang ating Lord Jesus Christ and the Holy Spirit is involved in the creation. So, this is the grand and glorious doctrine we confess in Article 12 of the Belgic Confession, that God created the heavens and the earth and all visible things out of nothing. So, ito rin tinatawag nating ex nihilo. Mamaya pag-aralan po natin kung ano ba yung tinatawag na ex nihilo. So, it is deeply personal, profound theological, and intensely practical. It shapes how we view ourselves, our world, our God, and our purpose. So, kung ating pong pag-aaralan ang creation, syempre, hindi rin kagaya rin ng Trinity, kagaya rin po yan ng Holy Scripture. So, lahat po yan kinokontra ng iba't ibang paniniwala. Kagaya ng creation, we all know na yung theory ni Charles Darwin sa Big Bang Theory, it contradicts the creation. So, naniniwala sila na nagkaroon ng Big Bang Theory and then ay nire-reject nila yung paniniwala na ang lahat ay nilikha ng Diyos. Yan po yung nangyari. Kaya dito, pag-aralan natin yung paano ba ang nangyari sa creation. So today we will focus solely in the visible creation. So that is the visible things na mga nakikita natin sa ating paligid, ang mga puno, ang mga halaman, ang mga hayop, maging ang kalangitan at ang kalupaan. So we will not speak of angels, though they are part of this article,
But instead, we concentrate on the heavens and the earth, the visible things that testify daily to the glory of God. Let us explore this under three major points. So number one is God created all things out of nothing. The second point is God continues to uphold and govern His creation. And number three is God made creation to serve His glory and His people. So ito po yung tatlong points nating pag-uusapan ngayon na nakasalig din do sa ating aralin o sa ating Article 12 ng Belgic Confession. So humingi muna po tayo ng paggabay mula sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nalapit sa inyo para sa karunungan na aming tataglayin sa pag-aaral nito. Naway maunawaan namin ang lubusan at tunay na kayo, Panginoon, ay aming parangalan. Kung ito'y tunay naming maunawaan, kung paano mo kami nilikha at ang sanlibutan. Panginoon, kayo po ang Diyos na siyang magbigay sa amin ng kakayanan na maunawaan ang iyong mga salita, aming Panginoon. Maraming po salamat. Itidalangin namin sa aming Panginoon Jesus. Amen at amen. So, in the first point, God created all things out of nothing. Pag sinabi po natin, God created all things out of nothing, so ito na yun, dito papasok yung salitang ex nihilo. So, ano ba yung ex nihilo? So, tayo, naniniwala tayong mga Kristiyano na ang Diyos, nilikha niya ang mundo out of nothing. Ibig sabihin, walang material na bagay na hinawakan ng Diyos and then na-create. No? So, hindi ganon. Sa atin, naniniwala tayo na ang Diyos, hindi siya nag-recreate, kundi nag-create. So, pag sinabi natin create, talagang as in walang material na bagay na binuo, kundi ang Diyos talaga mula sa wala ay bumuo ng kanyang mga nilikha o mga nilalang. So, we begin at the beginning, in Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. This is not merely the start of a story, this is a bedrock of our worldviews. This word declares that the radical truth that everything came into existence by the power of God's will. There was no matter, no form, no space, no time, only God, and God spoke. So ito yung tinatawag nating next ex nihilo, no? So walang material na bagay, walang hugis, walang anyo, ang lahat ng bagay. At ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buo ang lahat. So doon po yun. Sa Genesis 1, doon na natin nakita na in the beginning, God created the heavens and the earth out of nothing. So doon po sa mga nag-aaral sa dust to glory, from dust to glory, so natalakay niyo ito, no? And nakita natin na ang Diyos talaga ay gumawa ng mga bagay na mula sa wala. The term created, the Hebrew bara, is used in Scripture uniquely of God. Only He creates in these ways, bringing forth something from nothing. This is not the work of craftsman shaping pre-existing materials. It is the work of the Almighty calling into being that which did not exist. So, yung mga bagay na walang existence noon, kagaya ng sanlibutan, ay mula sa wala, naging tao, naging hayop, naging tubig, naging kalawakan, naging araw at buwan. Nakita natin kung paano nilikha ng Diyos. Andun sa Genesis chapter 1, nakita natin kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. So, doon binabasa ko po dati yung book ni Kent Hodge. No? So, doon maganda yung naintindihan ko sa kanya na ang ganda ng order ng paglikha ng Diyos. No po?
So pag sinabi natin, nung nilikha ng Diyos, may tinatawag siyang forming creation at feeling creation. So, nung nakita ko yung bagay na yon, yung forming creation at yung feeling creation, so, ang galing ng paggawa ng Diyos. Pag sinabi natin po yung forming creation, yun po yung day 1 to 3. So, ano ba yung nilikha ng Diyos sa una? Langit at lupa, yung unang araw, yung pangalawa, yung karagatan, at yung pangatlo ay yung kalupaan at nandoon. Ano po? And then, kung makikita ho natin, yung correspondent ng day 1 is yung day 4, kung saan doon niya nilikha yung araw at ang buwan. No? And day 2, karagatan, nandun yung mga isda, naging correspond siya sa day 5. At yung day 3, naging correspond niya yung day 6, kung saan doon niya nilikha yung mga hayop at maging ang mga tao. So, in very good order, ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos yung sanlibutang ito, nandun pa rin yung pagiging, kaya nga ang Diyos ay talagang God of order. Hindi siya gumagawa ng bagay na parang hindi pinag-iisipan, parang hindi magulo. Pero kung titingnan po natin kung paano nilikha ng Diyos yung mga bagay-bagay sa mundong ito, ay nandun din yung pagiging orderliness ng Panginoon. So, dito sa ating pagpinag-aralan, sabi dito, this is what the writer to Hebrews confirms. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of nothings, that what are visible. So yung lahat ng visible things that we have today, so kung makakakita man tayo ng mga bagong bagay, dati sa tinatawag niya recreation na lang, or recreated na lang. No, hindi, naalala ko tuloy yung sabi ng isang na ginamit illustration ng isang preacher before. Sabi niya, meron daw argument yung scientist, yung mga scientist nakipag-argument sa Diyos na kaya din nilang gumawa ng tao. And today, nakakagawa sila ng mga gamit yung mga technologies, Pero sabi nung so hinamon daw nung scientist ng Diyos, sabi niya, hinahamon ka namin, gagawa din kami ng tao. And then, ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng lupa, hiningahan niya yon. Sabi ng Diyos, sabi, okay. And then, ang mga tao ay kumuha ng materyales. Sabi ng Diyos, teka. Huwag kayong kukuha ng materyales. Ako rin ang gumawa niyan. Ibig sabihin, walang bagay sa mundong ito na hindi nilikha ng Diyos. All things was recreated lamang. Ibig said, all things was created by God, and ano man yung mga bagay na nag-i-exist ngayon, that was recreation or recreated. So, that is how the writer insists that the creation was not crafted from visible materials. The world was not assembled from cosmic dust or eternal matter. Hindi ito parang lupa na ito ang mundo, malaki yung kamay ng Diyos, dahil may mga putik na, hindi, ganon. From out of nothing, ibig sabihin talagang walang mga materials o eternal matter na nandoon at yun ang binuo. Hindi ho ganon. Binuo ng Diyos ang lahat ng bagay mula talaga sa wala. Ganon po natin tinitingnan as Christian ang doktrinang ito. It was the product of God's command. Ibig sabihin, sa Genesis 1, nung sinabi niya, magkaroon ng liwanag, mahati ang tubig, sa ibabaw at sa taas, magkaroon ng mga hayop na gumagapang. So, it's just all about God's command. Nakita natin, nagsasalita ang Diyos. At sa bawat salita ng Diyos na sinasabi ng Diyos, nagkakaroon ng existence sa lahat ng bagay. So, we look at that sovereignty, Doon natin tinitingnan kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilalang. This points us to the absolute sovereignty and the dependence of God. He is not a God who works within limitations. He is the one who speaks and it is done. Ibig sabihin,
Ang Diyos talaga gumagawa siya without the help of no one. Hindi siya humihingi ng tulong sa mga anghel para lumikha tayo ng ganito, ganyan. Wala siyang ano. Sa isang salita lang ng Diyos ay nag-i-exist ang lahat ng bagay. And then we read in Genesis chapter 1 verse 2, that the earth was without form and void. God did not begin with the functioning world. He began with nothing and shaped it according to His wisdom and will. The Spirit of God hovered over the waters, a picture of careful, intentional preparation for the folding creation. So, kung nakita ho natin, sa Genesis chapter 2, sabi doon, the earth was without form and void. Ibig sabihin, formless. Kung titingnan po natin, pag sinabi natin formless, walang anyo. Mula sa kadiliman, unti-unti nagkaroon ng anyo at nabuhay ang sanlibutang ito. Sa Big Bang Theory kasi, alam niyo po, kung napanood niyo po ba yung pelikulang Evolution, no? Ito, mga 1990s pa ito. So, ganun nila tinitingnan yung pagkakabuo ng mundo. May isang meteorites na bumagsak sa mundo, and then, unti-unti, itong meteorites na ito, tinitingnan nila may buhay, hanggang sa kumalat ang buhay sa mundong ito. So, ganun po nila tinignan ang. Pero tayo tinitingnan natin as Christians, as believers, that God made all these things out of nothing, and this is God's work. Ang mundong ito ay ang Diyos ang gumawa talaga. Hindi natin siya tinitingnan na para bang, siyempre marami rin tayong katanungan, no? Marami rin tayo, nung tayo mga bata pa at wala pa tayong masyadong naiintindihan, ang dami nating katanungan tungkol sa kung paano ba nangyari ito, paano ang langit ay kulay asul, no? So, marami tayong katanungan. Pero, kung titingnan natin, ang Diyos ay gumagawa ayon sa kanyang sariling kalooban at karunungan. Hindi niya ito ginawa ng kung paanong humihiling tayo. No? Ginawa niya ito sa sarili niyang karunungan at kalooban. Our confession put is like this: we believe that the Father, by the Word, that is, by His Son, has created of nothing the heaven, the earth, and all creatures. This confession echoes Colossians chapter 1, verse 15 to 17, where Paul writes of Christ. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, in heavens and on earth, visible and invisible, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. So, ibig sabihin, sinasabi po rito sa ating confession na pinatutunayan talaga ng banal na kasulatan na ang sanlibutan ito ay nilikha ng Diyos para din sa Kanya, sa Kanyang sariling kaluwalhatian. Hindi, pero siyempre, lahat ng bagay may purpose, no? Lahat ng bagay, even in our body, kung bakit ito, paano ito nabubuhay, at kung paano tayo namamatay, lahat. So sabi nga, sa isang binasa kong commentary, ay ang lahat ng bagay sa ating mundong ito ay may dahilan ang existence. Hindi nangyayari, even the history, the events, may purpose ang Lord doon. No? So, matatalakay po natin yan doon sa second points natin. And sa first part, tinitingnan natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa creation. Before nang wala pa ang lahat ng bagay. Here Paul makes a breathtaking claim that Jesus Christ is not only the image of God, He is the eternal Word through whom all things were made. Every visible things, the trees, the mountains, the animals, oceans, planets, owes its existence to Him.
The universe is not a product of impersonal forces. It is personal, it is divine, it is the fruit of the loving counsel of our triune God. So, dito makikita natin, sabi nga kanina doon sa binasa ni Elder Bok doon sa sa verse scripture reading natin, no? Sino ba tayo para isipin ng Diyos, no? Pero ginawa niya tayo out of His love. Yun yung dahilan. So why does it matter that God created out of nothing? It matters because it means that everything depends on Him. It means creation has a beginning and have a creator. It means that the universe is not eternal. It is contingent. And it means that God is not part of creation. He is above it, sovereign over it, and holy in His being. So, dito, sa sinasabi ng Belgic Confession, Article 12, sa first part niya, sinasabi sa atin kung gaano ba makapangyarihan, kung gaano karunong, kung gaano omniscient ang ating Diyos, kung gaano siya kawalang hanggan, no? So, pinakikita sa atin kung sino talaga ang Diyos bilang siyang ating manlilikha. Kung sino yung Diyos na siyang naroroon bago pa ang lahat ng nilalang. This is a doctrine na talagang makikita natin, na ipinakikita sa atin ng Biblia na ang Diyos sa simula't simula pa, siya nandun na. At bago pa tayo dumating sa mundong ito, siya nandun na. Bago pa magkaroon ng oras at panahon, ang Diyos ay nandun na. Sabi nga, ang terminong ginamit niya ay, ang Diyos ay galing sa panahong wala ang mga panahon. Ibig sabihin, talaga siya ay walang hanggan. Ano po? So, sa pangalawang points natin, God continues to uphold and govern His creation. So, hindi tayo naniniwala sa doktrina ng deism. So, yung deism, pag sinabi natin deism, ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay and then iniwan niya. So, hindi tayo naniniwala sa ganon. So, until now, ang Diyos ay andoon, nananatili siya, at pinamamahalaan niya ang kanyang mga nilikha. Creation is not merely a past event. God did not wind up the universe like a clock and leave it to run on its own. Our confession declares He did so when it seemed good to Him, and He has given to every creature its being, shape, form, and several offices to serve its Creator, and more. He also still upholds and governs them all by His eternal providence and infinite power, that they may serve man to the end that man may serve his God. These truths stand in sharp contrast to deism, which imagine a distant, detached God. Scripture teaches a different reality. God is continually involved in His creation. So dito, after His creation, hindi natapos doon. Nanatiling ang Diyos ay kumikilos at namamahala sa Kanyang mga nilikha. Kung paanong tayo humihinga ngayon, kung paanong ang halaman ay lumalaki, ang bawat buto at binhi ay tumutubo, ang Diyos ang namamahala doon. Kumikilos ang Diyos doon. Sabi rito sa Colossians chapter 1 verse 17, in Him all things hold together. This is an active, ongoing work. Christ sustains the universe, the laws of physics, the orbit of planets, the rhythm of seasons, the growth of seeds. None of these continue by their own strength. They continue because God upholds them. So, kung titingnan po natin mga kapatid, itong nangyayari sa ating paligid ay patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao at lahat ng Kanyang
mga nilalang. No? So, kaya nga tayo, bilang mga Kristiyano, bagamat tayo, yun yung pinapaalala lagi sa atin ng bagay na ito, na hindi lingid sa Diyos yung mga pangyayari sa buhay natin. Hindi lingid sa Diyos kung tayo ba'y naghihirap, tayo nawawalan, yung ating kalungkutan, hindi lingid sa Diyos yung mga bagay na yan. No? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay nakikita ng Diyos. And even, sabi nga dun sa Matthew, no? Matthew chapter 6, kahit nga yung mga Maya, hindi sila naghahanap buhay, pero pinakakain sila ng Diyos. At kahit nga yung sa mga masasamang tao, sabi ng Panginoon, hindi lang doon sa mabubuting tao umuulan, pati doon sa mga masasamang tao umuulan din. Ibig sabihin, nag-uphold siya sa lahat ng creation na meron siya. Ano po? So, yun yung makikita natin sa kabutihan ng Diyos. Theologians calls this providence. Providence means that God preserves all things, govern all things, and direct all things towards His intended end. Nothing happened by a chance. Nothing is random. The visible world operates under God's divine oversight. So, napakaganda hong tingnan na yung lahat ng bagay sa buhay natin, puro yung tinatawag na providensya. No? Na ang lahat ng bagay, sabi nga, directs things toward His intended end. So, kaya ang ibig sabihin, lahat ng bagay may purpose talaga sa atin. Kung paano yung sinasabi ng mga ngaral na sumasapit o natatapos sa lahat ng panahon, ang mga panahon may panahong masaya, may panahong malungkot. Kasi nga, ang Diyos, nandun siya sa kanyang will and purposes para sa atin. Hindi tayo yung pumipili o hindi tayo yung gumagawa ng mga bagamat may mga choices, minsan tayo na pero hindi lingid sa Diyos yung mga choices na ginagawa natin. All things work, sabi nga, all things works together for good. No? Tingnan natin yung kahit yung the very good example of this is yung kay Joseph, yung kay Job na alam natin na yung mga nangyayari sa buhay nila parang hindi maganda, no? Kasi kagaya ni Joseph, yung tinapon siya ng mga kapatid niya. Pero later on, na-realize ni Joseph that yung nangyayari sa kanya, kalooban ng Diyos yun. Nangyayari sa kagustuhan ng Diyos. Hindi niya tinignan yung mga bagay na pangit, kundi tinignan niya yung kalooban pa rin ng Panginoon. Because kung tayo man sa panahong ito, ganun din tayo. No? May mga ginagawa tayo, nilooban ng Diyos na tayo bumagsak din sa kasalanan, pero ang Diyos, gumawa din naman siya ng ikabubuti natin. Ibig sabihin, sabi nga, yung kasalanan, ginawa din naman niya ng solusyon. Pero, sad to say, hindi para sa lahat, kundi sa kanyang lahat ng mga hinirang. Pero, mga bagay na patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. So, tingnan po natin, even the seemingly mundane, filled with divine purpose, the color of the flowers, the migration of birds, the cycle of rains and sun, God governs them all. He has given each creature its nature and direct each to fulfill its function. So, ibig sabihin, tayo, ang lahat ng mga nilalang sa mundong ito, ang Diyos yung kumikilos. Tingnan po natin, paano kaya kung ang paniwalaan natin o nangyari yung paniniwala ng mga deism, na ang Diyos ay hindi na nakialam pagkatapos niyang likhain ng lahat ng bagay. So, tingin niyo po, ano kaya mangyayari? Magulo? O maaaring ang mundo, siguro ba, maaaring ang mundo ay wala na rin. Wala na rin siya sa existence. Kasi kung hindi niya pakikialaman yung mga meteorites sa kalawakan, siguro, ilang beses na tayong, may ilang beses nang sinalpok ito ng mga meteorites sa kalawakan. And
Imagine kung wala rin ng Diyos kung hindi na rin siya nakialam sa mundong ito, no? Imagine natin kung ano yung mga chaos na pwedeng mangyari pa. And kung pagkatapos mahulog ni Eva at Adan sa kasalanan at hindi niya na pinakalaman ng tao, then mas matindi pa siguro at mas masahol pa yung nararanasan paghihirap ng mga tao. So that is a kind of providence, divine providence of God na talagang masasabi natin na hahangaan natin sa Kanya. So in Psalm 104 offers a poetic celebration of this truth. It describes how God clothes the earth with beauty, provides food for the animals, causes plants to grow, and controls the water. The psalmist concludes, "These all look to you to give them their food in due season." Creation is not dependent. It is dependent. Every blade of grass, every droplet of waters, every droplet of rains, every breath we take is sustained by the Creator's hand. So, naalala ko, minsan pumasok lang sa isipan namin noon habang nag-aaral kami. Paano kaya kung ang oxygen ay binabayaran natin araw-araw? No? Kasi libre lang naman natin nilalanghap yan araw-araw eh. Di po ba? Paano kaya kung kailangan pang bumili niyan na kailangan mo may tangkilakid sa likod mo para lang makahinga ka? Tingin kaya natin magsusurvive tayo sa mundong ito. Every time ay nakikita ko yung mga ibang pelikula, ng mga sci-fi movies na kailangan nila magsuot ng mask para makalanghap ng hangin. Imagine kung ganun yung mangyayari sa atin sa mundong ito na kailangan nating bilhin ang lahat ng bagay. Ultimong, ang hangin ay kailangan nating bilhin. Gaano kayang kahirap para sa atin? Pero ang lahat ng ito ay binibigay ng Diyos sa atin. Ipinapatunayan lang sa atin ng Diyos na ang Diyos, He provides everything for us. Para lang manatili tayong buhay at para sa Kanyang kapurihan. This is why the creation brings us daily into the presence of God. As we observe the world, we encounter not only a beautiful design, but the ongoing activity of our Father in heaven. So, yun yung araw-araw nakikita natin ang Diyos kumikilos. Sabihin natin tayo, wala na tayong bigas, o wala na tayong kung ano man, no? Minsan talagang mareklamo lang tayo. And hindi natin maiwasan kasi may sinful nature tayo na talaga nararamdaman natin ng ganong pain o hirap ng kalooban. Pero in the end, ang Diyos ay tapat sa atin. At nanatili siyang tapat. Dahil kung paano niyang, sabi nung ng ating Panginoong Hesukristo, yung halaman doon sa parang gaano kaganda ang mga bulaklak dyan. Pero ni isa hindi na isuot ni Solomon ang ganyang kagandang o karingal. No? Kasi ang Diyos ang nagbigay nun sa kanila, sa mga halaman. Pero tayo, yun yung sinasabi ng Diyos sa atin na ang Diyos ay pinoprovide niya lahat para sa atin. Even the smallest things na kailangan natin, ibinibigay ng Diyos dahil sinusustain niya tayo. Dito natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa araw-araw natin buhay. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Although may feeling tayo na para bisan ang layo ng Diyos sa atin. Pero this is how God works to us. Kumikilos ang Diyos sa atin daily, sa paggising natin, sa unang higop ng kape natin, andun ang Diyos. Bago tayong matulog, nandun ang Diyos. And sa bawat paglakad, pagbibiyahe natin, papunta, andun ang providence, ang pag-iingat at pamamahala ng Diyos sa atin. Kumikilos ang Diyos sa bawat pagkilos natin. So, dito natin din makikita yung tinatawag na
yung pagiging omnipresent ng Diyos sa lahat. No? Pag sinabi nating omnipresent, God is present everywhere. Ang maganda nun, ang Diyos hindi siya umaalis pero present siya everywhere. Nasa sa atin ng Diyos. No? Sabi niya, nasa atin ng Diyos. Naalala ko tuloy yung question sa isang theological forum din, late back 2005, 2006, sabi nung nagtanong yung isang, sabi, how can you say that God is present everywhere? Yun yung tanong nung, can you say that God is in this plant? Sabi niya, meron kasi yung isang puno doon sa tabi na sagot sa kanya ng, yes, God is there. No? Nandiyan ang Diyos. Kung bakit nabubuhay ang halaman niya dahil sa Diyos, yun yung sagot ng speaker. So, kaya, kung malawak yung ating pagtingin sa ganitong doktrina, na ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos ay hindi lang sa kaligtasan natin nandoon, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos ay kumikilos. Even in the deepest or worst moment natin sa buhay, nandun ang Diyos. Kumikilos siya. At alam ng Diyos. Maring hindi lang, sabi nga, maring hindi aalis ng Diyos sa atin yung mga problema. Pero ang Diyos, nandiyan naman siya at pinalalakas ka. So, it happens. So, God made creation to serve His glory and His people. So, ito yung, sabi nga sa Westminster Confession of Faith, Shorter Catechism, question number 1 is, so, ang tanong doon, what is the man's chief's end? Diba? Ano ba talaga yung purpose ng Lord sa tao? So, what is the man's chief's end? To glorify God and to enjoy Him forever. So, that is our greatest end. Na ang mga Kristiyano, ang layunin talaga ng buhay natin ay i-glorify ang Diyos. At ma-enjoy din natin siya sa buhay mang ito o hanggang sa ating kamatayan. So, our confession concludes a profoundly comforting truth that they may serve man to the end that man may serve his God. So, yun yung nandun po sa ating Belgian Confession. This means that creation has a purpose, and that purpose is to worship God. God created the visible world of His glory, but also for the benefit of His image bearers. He placed man at the center of His visible creation, not to abuse it or ignore it, but to receive it as a gift, to steward it, and through it, to worship the Creator. So, nakita ho natin, nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan doon sa ano ba yung binigay sa kanya na trabaho, di ba? Ang ibinigay ng Diyos na trabaho sa kanya is to magpakarami kayo, but everything that He gave to Adam, commandment or blessing, is to worship or to glorify our God. Yun ang layunin. Ano po? So, this means creation is not ultimate. It is not to be worshipped, but neither is to be despised. God made it very good. He designed it to reflect His character and to nourish human life. So, ang creation, kaya nga sabi nga, yung sa second commands ng ating commandments ng ating Panginoon, do not worship idols. Ibig sabihin, do not worship any creation na nandito sa loob. Only God, the Creator, is the one to be worshipped. No? Ang Diyos lang yung dapat sambahin, hindi yung creation. Sabi nga kanina, ang lahat ng creation is darating yung point na sila ay mag-i-exist sa mundong ito. But not the one who is our God, the one who is the divine being, our God, no? Sabi dito sa Psalms chapter 19 verse 1 declares
The heaven declares the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. In Romans chapter 1, verse 20, echoes this, saying that these invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. Ibig sabihin, yung glory ng God nakikita sa kanyang mga lahat ng nilikha. Pag nakita mo ang langit, mamamangha ka. Kaya sabi nga ang tawag natin dyan ay general revelation, na pwede mo makilala ang Diyos kahit wala ang scripture. Ibig sabihin, nakikita mo, paano nagkaroon ng ganitong, paano ang dagat ay hindi natutuyo? Paano ang langit ay nananatiling kulay asul? Wag lang pag naulan kasi madilim yan pag naulan. Pero magtataka ka sa lahat ng bagay. Ang dami nating question na sabi nga, hindi masasagot lahat ng science. Kasi nga, there is a divine being na siyang lumikha. Ano? Sabi rito, creation is a revelation. Not redemptive revelation, but as natural, visible testimony to God's majesty. It is meant to awaken in us a sense of awe, gratitude, and responsibility. But the fallen man introduced sin not only into human heart, but into the entire created order. In Romans chapter 8 tells us that the whole world, the whole creation has been groaning under the weight of corruption. Yet in its brokenness, creation continues to serve God's purposes. It reminds us of the consequence of sin. It reveals the whole hope of redemption, and it awaits the renewal that Christ will bring. So, ibig sabihin, itong creation ng Diyos na to, kung hindi pumasok yung sin, nai-enjoy sana ng lahat ng tao. Pero, naging curse siya dahil sa sin. No? Actually, kung nakita natin, minsan kung makikita po natin, yung pagbagsak o yung kasalanan na nasa atin, minsan, ito yung nag-uudyok sa atin para kamuhian natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi natin siya ma-enjoy ng fully. No? Na-enjoy natin siya kapag ang buhay natin is very sinful. Ibig sabihin, pag sinful talaga tayo, namumuhay tayo sa kasalanan, na-enjoy natin to. Pero as a result of yung resulta ng pagliligtas sa atin ng Diyos, marami sa mundong ito hindi natin ma-enjoy. No? Sabi nga, parang kay Paul Man, parang lugi yung maging Kristiyano ka. Kasi pag naging Kristiyano ka, maraming limitado na yung mga bagay na dapat ma-enjoy mo sa mundong ito. Hindi, ang joy mo ay ang Diyos na lang talaga. Yun siya na lang yung kagalakan mo sa buhay na ito. Hindi na yung mundong ito yung magiging priority mo. No? So, kaya nga yung ating kagalakan hindi sa mundo, at yung ating tunay na kagalakan ay hindi sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Indeed, Christ is not only the Creator, He is also the Redeemer. He will bring about a new heaven and new earth, a renewed visible creation where righteousness dwells. There's the beauty of creation will no longer be marred by decay, by death, or by sin. There, creation will serve us as in a perfect harmony and will serve as our God without stain or sorrow. So, yun yung sinasabi ng So, sa ating buhay kasi, masasabi natin yung creation na to sa mundong ito, it will serve to glorify God. No? Pero, itong mundong ito, dating ang panahon mawawala. Lilipas ang mundong ito. Ang lahat ng bagay, ang ating mga kamag-anak, napapansin nyo ba, yung mga, natatawa lang ako minsan pag napapanood ko yung mga artista na pinapanood ko dati na matatanda na at nangawala ng lahat. Si Lito Lapid na lang yata natitira. Pero, I mean, nawala na silang lahat. No? Mga taong yon. And
ma-imagine natin ang mundong ito'y mawala. Pero the only one who will remain is our God. Yung Diyos lang ang mananatili magpakailanman. Tayo dadako din tayo sa panahon ng ating kamatayan, and we all know na sa huli, ito'y parang sa kapurihan pa rin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Belgic Confession Article 12, pinakikita sa natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos at kung gaano lang tayo. The God is infinite God, but us, na tayo yung mga tao, is finite. Ibig sabihin, we must submit to our Creator, we must worship our Creator, and we must believe in our Creator. So, beloved, do you see the wonder of this truth? You are not an accident in a meaningless cosmos. You are a creature of Creator, living in His world, made for His glory. The visible creation around us is not something to be taken for granted. It is a daily sermon preaching the power, wisdom, and goodness of our God. It is a gift, shaped, sustained, and governed by the word of our Lord Jesus Christ. Let this confession fill with our faith, wonder, humility, and joy. Let it remind you that this world is not ultimate, but it is meaningful. And let it point to you that the one who made it all, who upholds it all, and the one who will one day will make us think new. It is our God. No. So, sa umagang ito, patuloy na ipinapaalala sa atin ng Diyos na Siya ang lumikha sa atin. Siya ang patuloy na nangangalaga sa atin, at Siya ang Diyos na dapat nating patuloy na bigyan ng kaluwalhatian magpakailanman. Isang bagay na patuloy nating panghahawakan at sampalatayanan bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y sa gitna manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa diwang ito, kayo po ay nagpapaalala sa amin that you are our Creator. And salamat po dahil ito yung nagpapaalala sa amin na kung kami nilikha mo, ay patuloy mo kaming pinamamahalaan at pinangangalagaan. Salamat po sa providensya na kailanman, Panginoon, ay magpapatunay na kayo ay Diyos na hindi kami nawawaglit sa inyo, Panginoon. Hindi kami nawawala sa inyong isipan, Panginoon. Marami pong salamat dahil patuloy din na ipinakikita mo kung ano yung layunin namin sa buhay na ito. Yun ay ang parangalang ka, aming Diyos. Marami pong salamat sa lahat. Patuloy ka naming sinasamba sa oras na ito, Panginoon. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.